Sa ngayong araw na ito, aabot na sa 72 katao ang nakitil sa mga pag-atake ng Israel sa Lebanon noong Miyerkules at daan-daang iba pa ang napinsalaan. Ayon sa mga datos ng Lebanese Health Ministry, lumawak ang range ng labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Matapos maglunsad ang Hezbollah ng isang long-range missile patungong Tel Aviv at ang Israel naman ay nag-target sa mga bundok sa hilaga ng Beirut sa unang pagkakataon sa digmaan na nagdulot ng babala mula sa Israel na ito ay naghahanda para sa isang malaking tugon. Sa loob ng 3 araw na pambubomba ng Israel, higit sa 600 katao na ang nakitil sa Lebanon, ayon sa mga authority. Hindi bababa sa quarter sa kanila ay mga kababaihan at bata. Ayon sa UN, 90,000 katao na ang nawalan ng tahanan mula noong Lunes, bukod pa ito sa higit sa 200,000 katao na umalis sa kanilang mga tahanan sa timog ng Lebanon sa nakaraang taon habang nagpalitan ng putok ang Hezbollah at Israel sa hangganan. Sinabi ng pinakamataas na general ng Israel na ang bansa ay naghahanda para sa isang posibleng invasion o ground operation patungo sa Lebanon. Habang ang matinding pambobomba sa loob ng Lebanon ay umabot na sa 2nd araw, sinabi ni Majgen Herzi Halevi na ang mga airstrike ay naglalayong wasakin ang infrastruktura ng Hezbollah at ihanda ang possibility na makatawid ang mga tropang Israeli sa hangganan. Ayon sa kanya, kami ay naghahanda para sa proseso ng isang maniobra. Sinabi naman ng Pentagon na ang isang ground offensive ng Israel sa Lebanon ay hindi tila madiin. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si Sabrina Singh na ang US ay gumagawa ng full court press para sa isang diplomatikong solusyon sa krisis. Inirekomenda niya sa mga reporter na magtanong sa Israel tungkol sa kanilang mga operasyon at plano. Ang mga pahayag ni Majgen Halevi ng Israel ay naganap sa gitna ng lumalawak na international na pressure para sa isang nakasalang na ceasefire sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Ang US ay kasalukuyang nasa aktibong talakayan kasama ang mga opisyal ng Israel, pati na rin ang iba pang mga bansa upang makipag-ayos ng isang kasunduan para sa ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon sa isang opisyal ng US, ang inisyatibong pinangunahan ng US para sa isang ceasefire ay may suporta ng France at mga bansang Arabo. Ngunit nakasalalay ito sa pagsang-ayon ng Hezbollah na itigil ang pag-atake sa Israel bago masecure ang anumang ceasefire sa Gaza. Tinawag ng France ang isang pagpupulong ng UN Security Council tungkol sa Lebanon para sa Miyerkules upang talakayin ang mga ideya hinggil sa de-escalation. Sinabi din ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang Israel ay nagbibigay ng mga suntok sa Hezbollah na hindi nila kailanman maisip. Nangako siya na hindi siya magpapahinga hanggang sa makabalik ang mga residente ng hilagang Israel sa kanilang mga tahanan. Nakatakdang umalis si Netanyahu sa bansa upang dumalo sa UN General Assembly sa New York, subalit bago magsimula ang pagpupulong na ito, sinabi ng kinatawan ng Israel sa United Nations na mas nais ng kanyang bansa ang isang diplomatikong solusyon sa Lebanon, ngunit idinagdag na kung mabibigo ang diplomasya, gagamitin ng Israel ang lahat ng paraan na mayroon ito. Dahil ang Israel at Hezbollah ay tila nasa digmaan na, paulit-ulit na nagbabala ang mga lider ng mundo tungkol sa panganib ng isang ganap na digmaan sa rehiyon sa UN General Assembly sa New York noong Miyerkules. Ngunit habang humihingi sila ng de-escalation, naghahanda sila para sa kabaligtaran. Mula Moscow hanggang London at Washington, ipinapayo ng mga gobyerno sa mga mamamayan sa Lebanon na umuwi habang maaari pa habang nagkansela ang mga airline ng mga flight mula Beirut. Nagbabala rin ang presidente ng US, si Joe Biden, tungkol sa pangangailangan na iwasan ang ganap na digmaan sa rehiyon. Posible ang ganap na digmaan, sabi ni Biden noong Miyerkules, na idinagdag na naniniwala siyang may pagkakataon ding magkaroon ng kasunduan na maaaring ganap na magbago sa buong rehiyon. Malawak na kinondena si Biden sa maling paghawak sa tumitinding krisis sa gitnang silangan. Sinabi ni Antony Blinken, ang kalihim ng estado ng US, na ang Washington at ang mga kaalyado nito ay nagtatrabaho ng walang pagod upang maiwasan ang isang ganap na digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Itinanggi din ni Blinken ang mga panawagan na mas palakasin ang tugon sa pambobomba ng Israel. Nanawagan naman ang presidente ng France na si Emmanuel Macron para sa pagtatapos ng escalation ng Israel sa Lebanon kasama ang mga pag-atake ng rocket ng Hezbollah sa Israel. Sinabi ni Macron na ipapadala niya ang kanyang bagong itinalagang foreign minister na si Jean-Noel Barrot sa Lebanon sa linggong ito bilang bahagi ng mga pagsisikap upang maiwasan ang isang ganap na digmaan. Sinabi ng White House na nakipagpulong si Biden kay Macron sa gilid ng UN General Assembly noong Miyerkules upang talakayin ang mga pagsisikap na matiyak ang isang ceasefire sa pagitan ng Israel at Lebanese Hezbollah at maiwasan ang mas malawak na digmaan.
Sinabi din ng punong ministro ng UK na si Keir Starmer na siya ay labis na nababahala tungkol sa tumitinding labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Mahigpit na minomonitor ng UK ang International Airport ng Beirut dahil sa pangamba na maaaring mapilit itong magsara dahil sa tumitinding labanan na marahil ay humantong sa paglikas ng mga British at iba pang banyagang mamamayan mula sa Lebanon. Patuloy din na binobomba ng Israel ang Gaza Strip, pati na rin ang Lebanon. Iniulat ng Health Ministry sa Gaza Strip noong Miyerkules ang pagkakitil ng 85 katao at pagkapinsala ng 104 na iba pa ng militar ng Israel sa nakalipas na 24 oras. Ang kabuuang bilang din mula noong October 7, ayon sa ministry, ay hindi bababa sa 41,495 na mga Palestinian ang nakitil at 96,006 ang napinsalaan. Inaresto din ng mga Israeli forces ang hindi bababa sa 35 na katao sa sinakop na West Bank sa nakalipas na 24 oras, ayon sa isang pahayag mula sa Detainees and Ex-Detainees Commission at Palestinian Prisoners Society. Ang pinakabagong bilang ay nagdadala sa kabuuang bilang ng mga nahuli mula noong October 7 sa mahigit 10,900. Sinabi ng kinatawan ng US sa UN Security Council na ang diplomasya ay magiging mas mahirap sa gitna ng karagdagang pag-escalate ng labanan at idinagdag na may karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa mga pag-atake ng Hezbollah. Ang pagbuo ng mga armas ng Hezbollah, marami sa mga ito ay ibinibigay ng Iran at ang presensya nito sa kahabaan ng Blue Line ay matagal nang naging sanhi ng hindi pagtutugma. Walang sino man ang nais na makita ang muling pag-uulit ng ganap na digmaan na naganap noong 2006. Sinabi naman ni Najib Mikati, ang punong ministro ng Lebanon, sa UN Security Council na ang Israel ay na-violate ang aming soberanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga warplane at drone sa aming kalangitan sa pagkitil sa aming mga sibilyan, kasama na ang mga kabataan, kababaihan at bata, pagwasak ng mga tahanan at pagpipilit sa mga pamilya na lumikas. Sinabi ni Mikati na ang mga ospital ay labis na abala at hindi na kayang tumanggap ng higit pang mga biktima. Nakikita natin ngayon ang isang walang kapantay na pag-escalate. Ang agresor ay nag-aangking sila ay tanging nagtatarget sa mga kombatant at armas. Ngunit tinitiyak ko sa inyo na puno ng mga sibilyan ang mga ospital. Subalit, sinabi ni Danny Danon, ang kinatawan ng Israel sa UN, na ang kanyang bansa ay hindi naghahangad ng isang ganap na digmaan. Gayunpaman, ang Israel ay nasa ilalim ng atake. Sa nakalipas na 24 oras, ang hilaga at gitnang bahagi ng Israel ay nakaranas ng isang bagong alon ng walang tigil na pag-atake na may higit sa 150 rocket na inilunsad sa malalim na teritoryo ng Israel. Inakusahan ni Danon ang Iran na pagiging pangunahin na puwersa sa likod ng hindi pagtutugma na bumabalot sa gitnang silangan.